sa ating lahat. Yan, sa bawat araw na lumilipas, no, tunay ngang napakaraming dahilan upang tayo'y magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Sa Kanyang katapatan, kabutihan at walang sawang pag-ibig. Amen. Sa mga sandaling ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na sabay-sabay nating itaas ang ating tinig ng puso at isang awit ng pasasalamat para sa ating Panginoong Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang ano raw? Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Hallelujah!
Purihin ang ating Diyos. Patuloy po natin siyang awitan na may kagalakan sa ating puso. Hallelujah. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara na kasiyahang tunay na nadarama ko. Sagad-sagara na ang kasiyahan tunay na nadarama ko. Sagad-sagara na kasiyahang tunay na nadarama ko. Hallelujah! Hallelujah! Ialay po natin ang ating puso sa Kanya na siyang tunay na nagbibigay ng kaganapan sa ating buhay. Amen. Come on, church. Awitin natin siya sa pangalan niya. Hallelujah. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus.
pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Kung siya tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito, Lord, na kami ay nakapagpuri at nakasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang kondisyon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, that you are greatness, Panginoon. Hallelujah. Lord, alam namin na nagkamali kami, na we commit sin. Lord God, it's our fault, Panginoon. And we don't deserve, Lord, to have a place in there, Panginoon. Hallelujah. But because of your greatness, but because of your unconditional love, Lord God, hallelujah, we have been forgiven. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo, Lord God, ng kalakasan, sa patuloy na pagbibigay mo ng gabay sa aming buhay. Lord God, we all know, Panginoon, that you are the source of our strength, Panginoon. You are the source of our finances, Panginoon. Hallelujah. You are the source of our happiness, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito,
Patuloy kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon. Hallelujah. We continue to praise you, God. Hallelujah. We continue to glorify your name. Hallelujah. In mighty name of Jesus, Panginoon, sabay-sabay po tayong magsabi ng Amen. Hallelujah. To God be all the glory. Tayong yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat, O Diyos, na bagamat maraming pagbabago, pero naniniwala kami na ang mga pagbabagong ito ay para sa ikalalago ng iyong simbahan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko na naririto, na naglaan ng kanilang oras para makipag-fellowship at makinig ng iyong salita at sumamba sa iyo. Dalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto. Huwag niyo pong hayaang lalabas kami sa simbahan na ito na hindi po nakakaranas ng iyong pagpapala at presensya. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay Fellowship is Important. Mahalaga po ang fellowship, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kaya dapat maging kabahagi po kayo ng fellowship. Be part of it. Pakisabi sa katabi mo, be part of it. Yung katabi, sabi mo sa katabi mo, be part of it. Ayan. Maging bahagi tayo ng fellowship. Okay? Ang tanong, bakit po mahalaga ang fellowship? Bakit importante ito? At ano ba ang kahalagahan nito? No, sabi sa Acts chapter 2 verse 42 sa Bible, ang nakasulat dyan, ayan, they devoted themselves. Sino yung they na yan? Yung mga apostol at yung mga unang mananampalataya. Okay? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Pakisabi nga po, fellowship. To the breaking of the bread and to the prayer. Sa Tagalog, ang sabi dyan, inilaan nila ang kanilang mga sarili sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Bakit po importante ang fellowship? Kasi yan po ay ginagawa ng mga unang mananampalataya, nung unang simbahan pa lang. Sila ay meron ng fellowship. Naintindihan natin? So ang tanong, ano ba yung fellowship? Ano ba ibig sabihin nito? Para maintindihan natin. Yung fellowship na yan, tingin kayo dyan ha, yung word na fellowship sa Bible, ang ibig sabihin yan, galing sa original language ng Bible ha, koinonia. Yan. Yan ang original na ibig sabihin ng fellowship. Okay? Kasi po yung Bible, hindi naman talaga yan Tagalog at saka English. Yan ay Greek at Hebrew. Naintindihan natin? So sa Greek word, ang ginamit dyan ay koinonia. Ano ibig sabihin yan? Refers to the close spiritual bond between believers and also between believers and God. So pag sinabi nating fellowship, dapat mas nagiging malapit tayo sa isa't isa. Nagiging malapit tayo, hindi lang malapit hindi lang malapit bilang magkakapatid sa Panginoon, kundi spiritual bond. Di ba? Kaya tayo nagiging malapit dahil meron tayong in common. Ano po yon? Lahat tayo rito ay anak ng Diyos. And ang tawag dito ay pamilya ng Diyos. So walang ibang motibo. Walang walang mali siya. Di ba? Close tayo because of God. Spiritual bond. Tama. Sabi rito, hindi pa natatapos diyan. It describes a deep level of spiritual community. Hindi lang to casual friendship. Hindi lang pupunta ka rito, magkaibigan tayo, magkakilala tayo. Hindi lang ganon. No? Kailangan dito malalim na antas ng ating espiritualidad. Naintindihan natin? O yung may nagpipreach doon sa likod. Yan. May fellowship sila sa likod eh. Okay? So, naintindihan natin? So, yung word na community, alam niyo ba ibig sabihin ng word na community? Bakit sinabing community? Ha? Ano ibig sabihin ng word na community? Ha?
Alam mo ba yung community, galing yan sa dalawang salita, compound word na pinagsama, common and unity. So yung isang komunidad, ibig sabihin, meron silang in common at nagkakaisa sila doon sa in common nila. Ano ba yung in common natin? Lahat tayo naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. At nagkakaisa tayo doon. Kaya nga pag sinabi nating fellowship, hindi lang ito umaattend tayo sa simbahan. Pinapalakas dapat nito ang ating spiritual na pamumuhay. Nagkakaintindihan tayo. Okay, sabi dyan, it is more than just hanging out. Hindi lang ito yung tropa-tropa, dabarkads, yung may kakwentuhan, hindi lang ganon. It's about sharing life, love, faith, di ba? With others, and we are deeply connected sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Naintindihan natin? Kaya nga dito sa fellowship, nagbabahagi tayo ng buhay natin, di ba? Pananampalataya natin, at higit sa lahat, pagmamahal natin sa Panginoon. Anong title po ng pinag-uusapan natin ngayon? Fellowship is important. Be part of it. Okay? Yung fellowship sa simbahan ay napaka-importante at yan ay makakatulong sa maraming aspeto ng ating buhay. Saan po? Una, spiritual. Nakakatulong yung fellowship para mapalakas ang ating spiritual na pamumuhay. Pangalawa, hindi lang spiritual. Tingin sa akin. Nakakatulong po yung fellowship para mapalakas ang ating emotional na antas ng ating buhay. Tama? Kaya iba naiiyak, di ba? Pag nagsishare siya ng kanyang experience, di ba? Minsan naman nagagalak tayo pagka nagiging successful, nagtatagumpay yung ating kapatid sa Panginoon, nakikipagdiwang tayo, tama? So pag may namatayan, nakikidalamhati rin tayo. Pag may nanganak, nakikisaya tayo, di ba? Kasi nga po, kasama rin sa fellowship natin yung emotional. At hindi lang emotional, pati practical reason. Okay? Ito po yung ilan sa mga dahilan bakit importante ang fellowship. Ready kayo dyan? Number 1, yung tinatawag na spiritual growth. Mandato sa atin ng Biblia na tayong lahat ay mag-fellowship. Sabi sa binasa natin kanina, sa main text natin, Acts chapter 2 verse 42, di ba? Nakita natin yung unang mananampalataya, sila ay nagtitipon-tipon. At hindi lang sila nakikinig sa turo ng apostol, hindi sila kumakain, hindi lang sila nagpe-pray, sila ay nagpe-fellowship. Ano pa? Hindi lang yan mandato ng Bible, yan din po ay kailangan natin para sa ating tinatawag na accountability. Okay? Ang sabi ng Bible, makinig kayo mabuti sa akin ha. Ang sabi ng Bible, kailangan natin ang fellowship kasi ang instruction sa atin ng Diyos, love one another. O paano mo magagawa yun kung hindi ka umaattend sa simbahan, kung mag-isa ka lang? Sabi niya, love one another. O, sinong ilalove mo? Sarili mo lang. Ha? Love one another, di ba? Sabi ng Bible, pray for one another. Oh. Bless one another. Naintindihan natin? Paano natin magagawa lahat ng yan kung hindi kayo sumasama sa fellowship? And fellowship is part of our accountability group. Kasi kapag nakikipag-fellowship ka, nasasabi mo yung kahinaan mo sa kapatid mo sa Panginoon and nagiging accountable ka. Naintindihan natin? Aba, alam na niya yung kahinaan ko Nakakahiya naman kung hindi ako magbago. Tama? O, tingnan mo yung katabi mo. O, pag nagpe-fellowship tayo, hindi lang tayo nagkakaroon ng accountability, na-i-encourage din natin ang bawat isa. Hello? Napapalakas natin. At tingin kayo sa akin di ba may kasabihan nga tayo, anong sabi natin, di ba? Birds with the same feathers are the same birds. Tama? Sabi doon, birds with the same feathers flock together. Di ba? Kung sino yung nakakasama mo, nagiging ganun ka. Naintindihan natin. Totoo ba yon? Sabi ng Bible, 1 Corinthians, huwag kayong palilin lang. Ang masamang kasama nakakasira ng ating moralidad.
Bad company corrupts good moral. Naintindihan natin? Kung sino yung nakakasama mo, nagiging ganun ka. Kung sino yung nakaka-fellowship mo, nagiging ganun ka. Kung sumasama ka sa mga palainom, nagiging lasinggero ka rin. O kung nakikisama ka sa mga drug addict, nagiging drug addict ka din, tama? O sabi nanay, kung nakikisama ka sa mga chismosa, nagiging hindi, nakikiano ka lang. Naintindihan natin? Nakikibalita lang daw, di ba? So, ibig sabihin, kung sino ang kasama mo, nagiging ganun ka. Kaya nga po dito sa simbahan, gusto natin magkaroon tayo ng culture na very accommodating, spiritual culture. Kaya nga kung kasama mo ay mga anak ng Diyos, magiging, kung kasama mo ay anak ng Diablo, di ano ka rin, naintindihan natin? Yun yung purpose ng fellowship. Napapalakas ang bawat isa at nasusuportahan ng bawat isa. Tingnan yung sabi ng Bible. Hebrews 10:24-25. Anong sabi dyan? Basahin natin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Ano sabi niya? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin kagaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon nalalaman natin na nalalapit na ang huling araw. Naintindihan natin? Anong sabi niya? Hikayatin natin ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. O tingin kayo mabuti sa akin, may tuturo ako sa inyong sekreto para maka-invite tayo ng bago sa fellowship. Alam niyo kung ano? Alam niyo ba kung ano? Tingnan niyo. Dito niyo lang malalaman. Sabi niya, number 1, kailangan meron kang pagmamahal. Tama. May pagmamahal ka sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, sa anak mo, sa pamilya mo. Maliwanag? At hindi lang yon. Kung may pagmamahal ka, gumagawa ka ng mabuti. Kaya napakadaling manghikayat. Naintindihan natin? Ang daling mag-invite, ang daling maghikayat. Kung ikaw po mismo ay may pagmamahal at gumagawa ng kabutihan. Pero, sa kabilang banda, ang hirap niyang gawin. Bakit? Kasi po, ang ating natural na kaugalian ay makasarili. Tama ba? By nature, tayo ay makasarili. Malungkot na naman kayo. Tingnan mo yan sarili mo. By nature, selfish tayo. Ayaw nyo umamin talaga. Tama ba? Kaya ang hirap Kaya ang instruction sa atin ng Bible, sikapin natin. Pag sinabi nating sikapin, hanggat makakaya mo, gawin mo, maglabas ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo para magawa natin yung sinasabi ng Biblia na mahikayat natin sila sa pagtitipon. Naintindihan ba natin yon? Kasi tingnan nyo sabi ni Paul, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang mawawala sa simbahan. Kahit anong problema ang dumating sa atin, huwag na huwag natin iaalis ang sarili natin sa simbahan. Diba? Alam nyo ba bakit sabi ni Jesus, inahalin tulad niya tayo sa tupa? Alam nyo po kung bakit? Kasi po yung tupa, sila po ay flock pag sila ay lumalakad. Pag sinabing flock, grupo sila. Diba? Sama-sama. Pag nahiwalay yung isa, automatic yun, mamamatay yun. Diba? Bakit? Kasi haabangan na siya ng mga lobo, ng mga leon, kakainin na yon. Pero pag sama-sama sila, hindi yun mamamatay. Yun ang sinasabi ng Bible. Pag kinaligtaan mo ang pagtitipon na wala ka sa kawan ng Panginoon, ano mangyayari? Patay ka. Patay ka.
Hindi ka mamamatay physical, pero mamamatay ka emotional, spiritual, mamamatay ka. Madedepress ka. Malulungkot ka, malulumbay ka. Baka mahulog ka pa sa kasalanan, mamatay ka pa, maisip mo pang magpakamatay, di ba? Hello? Kaya wag niyong pabayaan ang pagtitipon. Marami pong mga testimony sa simbahan na may sakit sila, pagdating nila sa church, gumaling sila. Testimony ng bishop namin. No? Every time na may mga gawain, may Bible study, alam nyo, yung mga anak niya nagkakasakit. Pero pagtapos ng Bible study, pag uwi nila sa bahay, gumagaling yung kanyang mga anak. Kaya dapat hindi maging hadlang yon. So kung wala kang pamasahe, lakad ka. Pero ang point ko, di ba? Kung gusto mo talaga yung fellowship sa Panginoon, gagawa at gagawa ka ng paraan. Ang layo, ilang oras biyahe ko? 2 oras. Uuwi pa ako ng gabi, pero tuwang-tuwa ako habang umuwi ako. Wala akong kasama, mag-isa lang ako. Tuwang-tuwa ako, galak na galak ako. Intindihan natin? Kaya wag natin kaliligtaan. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Okay? Pangalawa, bakit po importante ang fellowship, emotional and social support? Ang tawag dyan, companionship. Fellowship is companionship. Okay? Kasi pag nakikipag-fellowship ka, naiiwasan natin o napipigilan natin yung tinatawag na isolation. Okay? Ang sabi nga sa kasabihan natin, no man is an island. Walang taong mag-isa. Ikaw ay create ng Diyos para makipag-relasyon. You are a relational being. Naintindihan natin? Hindi mo kayang mag-isa, maniwala ka sa akin. Kasi po, pag mag-isa ka, minsan nagdadala sa atin to ng discouragement. Spiritual discouragement. At saka pag may kasama ka, alam nyo, na-share ninyo yung mga kabigatan ninyo sa kasama nyo eh. Totoo ba yon? Kasi sabi ng Bible, Galatians chapter 6 verse 2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo sarilinin ang iyong problema. Hello? Naintindihan natin? At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Nagbabahagian tayo ng ating mga problema. Kapag dumarating ka sa fellowship, akala mo ang bigat na ng problema mo. Grabe, yung problema ko, wala akong pamasahe para bukas. Pero narinig mo yung testimony ng kapatid mo. Siya pala, wala siyang pangkain. Wala siyang pangbaon sa eskwelahan. E di nasasabi mo sa sarili mo na, maliit lang pala yung problema ko. Ito, mas malaki ang problema. Siya may cancer, di ba? Tama ba? Sa pamamagitan nun, mas lalo tayong nagagaanan sa ating mga problema at pasakit sa buhay. Maliwanag. Kung wala kang pagkain, magsabi ka sa kasama mo, wala akong pagkain. Sasabihin niya sa'yo, parehas tayo. Parehas tayo ng problema, di ba? Naintindihan natin. Pangatlo, bakit importante ang fellowship? Malapit na. Unity in the body of Christ. Sino po ba yung katawan ni Kristo? Tayo ang katawan ni Kristo. Ang sarili natin, ito po ang iglesia. Ito yung church. Yung ating sarili. Ang sabi ng Bible, hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ang templo ng Espiritu ng Diyos? And ang turo sa atin ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 12, ang katawan po ay binubuo ng maraming parte. Tama ba? Hindi lamang ng isang parte. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan, hindi ito nangangahulugang, hindi siya parte ng katawan. Naintindihan ba natin yon? So, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Tapikin mo yung katabi mo. So, mahalaga ka. Bakit? Kasi po, parte yan ng katawan. Iba-iba lang po ang ating function. Iba-iba ang ating, yung iba sa atin, kamay. Yung iba, paa. Naintindihan ba natin yon?
Yung iba, ingron. Naintindihan? Pero parte tayo ng iisang katawan. At sino po yung ulo natin? Ang ulo ng iglesia, ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo, sabi niya, kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo'y, ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisang katawan lamang ito. Naintindihan natin? Kaya nga po, pag nawala ang isa sa inyo, o may sakit ang isa sa inyo, anong ginagawa natin? Hinahanap natin, tinatanong natin, kasi nasasaktan din tayo. Tama ba? Pag wala kayong pera, parehas din tayo. Tama. Hello? Tingnan nyo ha. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, katawan ka ni Kristo. At ang bawat isa'y parte ng katawan. So wag natin iisipin na matanda na ako, wala akong may tutulong, wala akong kabahagi. Hindi po. Ikaw ay parte ng katawan ni Kristo. Meron kang may tutulong. Kung sa tingin mo, mahina ka, hindi mo kaya, mag-pray ka. Ikaw ang palaging mag-pray para sa simbahan. Naintindihan natin? Kung mayaman ka naman, parte ka pa rin ng katawan ni Kristo. Tumulong ka sa mga kasama mo. Tulungan mo yung iyong mga kapatid. Okay? Dahil sa pamamagitan po ng fellowship natin, nabibreak yung ating mga barrier. Okay? Kasi yung iba sa atin, nung unang dumating dito, mahiyain po eh. Tama? Nung una, tahimik lang, di nagsasalita. Pero nung tumatagal na, ang ingay na. Bakit? Kasi po nabibreak na yung barrier. Di ba? Yung iba, OP, yung pag nag-worship, tumitingin sa paligid. Pero nung tumagal na, na-break na yung barrier, di ba? Sumasayaw na, kumakanta na, umiiyak na sa Panginoon. Okay, naintindihan natin? Next, bakit importante fellowship? Konti na lang. For service and ministry. Ang fellowship kailangan natin for service and ministry. Sa paglilingkod at pagtulong. Maliwanag. Kaya po tayo nagpe-fellowship para po madiscover natin ano ba yung ating mga spiritual gifts na siyang susuporta sa pagtulong at sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo, konting taste na lang ha. Ano sabi po ng Bible? Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Bakit po yan ginawa ng Diyos? Ginawa niya ito, ano sabi niya? Para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. Ano po ba yung pinabanal? Saints. Alam niyo po ba yung saints? Ha? Santo. Oh, malungkot talaga kayo ha. Sa ating unang paniniwala, ang pagkaintindi natin sa santo, kailangan mamatay ka muna. Diba? Kaya tinawag na Saint Lorenzo Ruiz. Kaya tinawag na Saint Pedro Calungsod. Naintindihan natin? Kasi itong mga saint na ito, namatay muna at dumaan sa pagsusuri ng mga santo papa bago tinawag na santo. Pero yung sinasabi ng Bible na pinabanal, ito yung mga taong tumanggap, sumampalataya sa Panginoon at sumusunod sa Kanya. Ikaw yun. Ikaw yung pinabanal ng Panginoon. So ang trabaho namin, ang trabaho ng pastor, ang trabaho ng teacher, ng apostol, ng propeta, ng ebangelista, ang trabaho namin, ihanda sa paglilingkod ang pinabanal. Trabaho namin na ihanda kayo sa paglilingkod. Tama ba? Amen. Ano pa? At para lumago. Ha? Trabaho namin na palaguin din kayo. Hindi lang spiritual, pati ang inyong physical na pamumuhay ay lumago. Kasi magkakabit yan eh. Yung spiritual ninyo at iyong pamumuhay, magkasama yan. So kung mahina ang ating spiritual, mahina rin ang ating pamumuhay.
Nalungkot talaga. Ano pa? Last na lang. At maging matatag bilang katawan ni Kristo. So, yun ang trabaho natin. Kaya tayo nagpe-fellowship. Para ihanda kayo sa paglilingkod, para kayo ay lumago, at para kayo ay tumatag bilang isang katawan ni Kristo. Maliwanag ba? Amen. Naintindihan ba natin? So, hindi lang kayo taga-upo. Kayo rin ay maglilingkod at magtutulong sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya ba yun? Amen. O mga nanay natin, hindi na ata kaya. Pero meron pang paraan. Pwede kayo mag-pray. No? Okay ba, Nay? Iniisip ni Nanay yung iluluto niyo mamaya. Okay? At syempre, nagsasama-sama tayo sa isang layunin na isang misyon at isang pangitain. Ano ba yung ating misyon? Sabihin natin sabay-sabay. Sige na po. Ayan, sige po. Pag taga New Life with Christ ka, dapat kabisado mo ito, ha? Okay? So, yung hindi nakakabisado nito, hindi taga New Life yon. Okay? So, pag tinanong ko ano mission natin, dapat memorize nyo yan. Maliwanag? So, dapat parehas ang ating mission. Nagsasama-sama tayo dito as a community, as a body of Christ, as a church, for one mission. To spread the gospel, to experience new life with Christ, and to glorify God. And lastly, bakit importante po yung fellowship? Dahil po, pag nagpe-fellowship tayo ay nagsiselebrate. Tayo ay nagagalak because of joy and celebration. At hindi lang tayo nagagalak, nakikisaya rin tayo at nakikipagdiwang sa mga tagumpay ng bawat isa sa atin. Yan man ay isang answered prayer, personal milestone. Dati bisikleta ka lang, nagkaroon ka ng motor. Ngayon, kotse na. Diba? Dati nangungupahan kaya ngayon may sarili ka ng bahay. Diba? Yan yung mga milestone natin sa buhay. Okay? Mga achievement, ginagawa natin yan. Nakikipagdiwang tayo through fellowship. Maliwanag? Sabi ng Bible, last na to, Romans chapter 12 verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Kaya tayo nagtitipon-tipon bilang magkakapatid. We gather here to celebrate and to rejoice sa bawat achievement natin sa buhay. At kung tayo man ay nagdadalamhati para makasama at makatulong ang simbahan to comfort you. Naintindihan natin? Maliwanag? At higit sa lahat, mas maganda na sama-sama tayong sumasamba upang itaas ang pangalan ng nag-iisa at nagmamahal na Diyos na buhay. Amen. Alam niyo po ba na there is power in prayer? Mag-i-end na ako rito. Pag sama-sama po tayong nagtitipon, alam niyo, iba ang impact nun. No, kagaya nung testimony ng isang pastor sa Amerika. True to life to, ha? Parang ganito, nasa isang gathering sila sa simbahan. Sila ay nag-worship, nagpipray sila ng sama-sama. Alam niyo kung ano nangyari? Habang nagpe-prayer sila, habang sila ay nag-worship ng sama-sama, alam niyo kung ano nangyari? May kumatok po sa kanila. Alam niyo kung sino yung kumatok? Ang kumatok po ay bombero. Sabi ng bombero, binuksan ng usher yung pintuan, sabi ng usher, ay magandang gabi po, welcome kayo sa ating prayer and fasting fellowship. Sabi ng bombero, naparito po ako kasi may tumawag sa amin na kapitbahay ninyo. Nakikita daw nila na nasusunog itong bahay at gusali ninyo. So nakangiti po yung usher, sabi ng usher, paano po nasusunog? Nandito nga po sila, umaawit, nananalangin, sama-sama kami. Noon na-realize ng bombero na yung nakita ng mga kapitbahay nila, hindi po physical na apoy, kundi spiritual na apoy. Na talagang sila ay nag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon. At kung minsan, yun yung mga signs and wonders na tinuturo ng Biblia, yung mga himala na mararanasan natin
kapag tayo po ay sama-samang nananalangin. Bakit importante ang fellowship? Kasi po, nalalapit na ang huling araw. Nalalapit na ang huling araw. Malapit na bumalik ang Panginoon. Alam niyo po ba yung mga signs na tinuturo ng Biblia ng muling pagbabalik ng Panginoon? Kitang-kita na natin lahat. Andyan yung mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo na magsasabi na sila ang Panginoon, lilindol, mayroong mga rumors of war, mga gera, patayan, pasama ng pasama ang daigdig. Yan po ang mga palatandaan na malapit na muling bumalik ang Panginoon. Malapit na ang huling araw. At pag hindi ka kasama sa pakikipag-fellowship sa mga anak ng Diyos, baka maiwan ka. Maliwanag? Hello? Sabi mo sa katabi mo, importante ang fellowship. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat ibinilang mo po kami na anak ng Diyos, ibinilang nyo rin po kami sa pamilya ng Diyos. Dalangin ko po na wag mo pong pabayaan ang bawat isa na mawala sa pagtitipon, na mawala sa pakikipag-fellowship. I pray in Jesus' name na patuloy nyo po kaming ingatan, gabayan, protektahan, at ilayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Ano man ang mga kahirapan, problema na aming dinaranas, wag mo pong hayaang kami ay mapanghinaan, kundi kami ay palakasin ng aming mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain nyo ang bawat isa na naririto at ang lahat ng pamilya ng New Life with Christ. I declare blessing in Jesus' name. Amen.